Anak, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng Biblia at gusto mo Ibarra? Hindi po, Ama. Pwede po akong mamuhay na ito lang ang aking binabasa. Anak, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Ano po yun iyon, Ama? Si Ibarra, babalik na sa Pilipinas. Ha? Talaga? Hindi po ba ako nananaginip? Hindi ka na naginip, anak. Ang saya-saya ko po! Mas masaya po ako sa mga ibon na umaawit tuwing umaga. Kailan po kaya siya babalik? Sa susunod panalig ko, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbalik. Anak, huwag ka namang malulungkot. Hindi po ako malungkot. Luha po ito ng aking kasiyahan. 7 taon ko po siyang hinintay. Ang saya-saya ko po talaga. Kaya din ako para sa iyo, anak. Ay, 7 taon ako nawala dito at wala man lang masyadong nagbago. Nakakalungkot. Binata, naging kaibigan ko yung ama. Kapag kilala mo nga ang aking ama, maaari ko bang may tanong sa'yo kung paano siya namatay? Hindi mo alam, pero siguro ba siya namatay? Hindi ko po alam. Walang ba nang sabi sa'yo kung namatay siya sa bilangguan? Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Anong sinasabi niyo? Inaasar niyo ba ako? Kilala niyo ba ang aking ama? Hindi ba sabi mo kanina ikaw anak ng Dong Nipa Ibarra? Paano siya namatay sa bilangguan? Pagbintangan yung ama dahil sa kanyang mga kaway, hindi siya nakalaya at kasamaang palad sa bilangguan siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nagkikiramay ako Ibarra. Mahal kong Crisostomo, sa dami-dami ba namang mga babae na kilala mo sa iba't ibang bansa, hindi mo ba ako nakalimutan? Nakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan upang hindi kita isipin. Lagi din kitang naiisip, mahal ko. Alam mo ba yun? Kahit napilitin kong hindi ka isipin pero hindi ko magawa. Naalala mo ba yung mga araw na... Pasensya ka na, mahal ko. Nang dahil sa iyo, may nakalimutan akong tungkulin. Kailangan kong puntahan ang puntod ng aking ama. Ganun ba, mahal ko? Teka lang, ha? Ito, ilagay mo sa puntod ng iyong ama. Salamat, mahal ko. Mauna na ako sa iyo. Sige, mahal ko. Mag-ingat ka, ha? Mag-iingat ako palagi para sa iyo. Inay, Ang anak ko, huwag kang matakot, inay. Nasa simbahan si Crispin. gawa niya doon. Anak, ano nangyari sa iyo? Nadapa ka ba? Tinaril ako ng mga gwardya. Buti na lang at nakaligtas ka. Bakit nga ba nasa simbahan si Crispin? Pinagbintangan pa siya ng nakaw ng 2 onsa. Nagnakaw? Mabait ang iyong kapatid. Hindi porke mahirap tayo ay pinagbintangan ng magnanakaw. Inay, paano kayo kung kausapin ko yung anak si Don Rafael Ibarra? Ayaw ko nang maging kasakistan. Paralin natin siya sa Manila. Aahon din tayo sa kahirapan, inay. Oo, anak ko. Saan ko pwedeng ilagay ito? Kahit saan. Ito ba si Crispin? Si Crispin? Andito siya kanina. Ngunit tumaka siya, dala-dala ang kanyang mga ninakaw. Papunta na siguro sa iyong bahay ang mga gwardya. Hanapin mo na ang iyong anak. Palibhasa, balumbado ang kanyang ama. Huwag kang umiyak dito. Umiyak ka sa labas. Tumayo ka! Sabihin mo ang totoo at kung hindi, itatali kita sa puno at babarilin sa ulo. Ikaw, ang ina ng mga magnanakaw! Ina ng mga magnanakaw? Nasaan ang ina ko ng iyong mga anak kagabi? Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Hindi porke mahihirap kami kung inyong pagbintangan. Hindi lahat ng mahihirap ay magnanakaw. Sumama ka sa akin! Bitawan mo ako! Crispin, Cecilio, mga anak ko, nasaan kayo? Ito yung damit ni Basilio. Hindi pwede! Hindi maaari!
Anak ko ba si Leo? Hindi Alam mo kasi ang mga Indiyo, kapag may napag-aralan sila, meron na silang titulo. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para lang sayangin ang pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang ama ng isa sa mga ahas na ito ay pinarusahan ng Diyos. Siya ay namatay sa bilangguan at saka... Wag! Wag, Marco! Huwag kayong lalapit! Marco! Huwag kayong lalapit kung ayaw nyo siyang mamatay! Nagsasabi ako ng totoo. Hindi mo man lang nirespeto ang aking ama! Wag. Wag, mahal ko. Bitawan mo na si Padre Damaso, mahal ko. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iuurong ko ang kasal niyong dalawa ni Cristo Ibarra. Huwag niyo po itong gawin sa akin, Ama! Mahal naman ko po si Bala! Huwag niyo po itong gawin sa akin, Ama! Hindi na bababago aking pasya. Pero huwag kang maglala, ikakasal ka pa rin. Ama! Gusto ko pakasalan mo ang pinsan ng aking bayaw, si Alfonso Linares. Padre Damaso! Bakit? Nag-iinarte ka? Napakaswerte mo nga dahil pumayag ang aking pamangking pakasalan ang isang babaeng hindi nga mahingitan ang aking ganda. Doña Victorina! Ikaw, huwag mong tatanggihan si Linares kung ayaw mong magkaroon ng gulo. Maria Clara, iha, siya ang gusto kong papakasalan mo. Tumahimik kayong lahat! Anong karapatan niyong diktahan ng aking puso? Ang puso ko nilikha para lamang kay Crisostomo at wala nang iba pa! Sinisiguro ba kami? Oo! Ginagalit niyo ako! Hindi naman lang pinahalaga ng puso ko! Napakabasos mong bata ka! Iha, makinig ka sa akin. Si Linares ang gusto kong papakasalan mo. Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, magmamadre ka. Anong karapatan niyong papiliin ako? May karapatan ako dahil ako ang tunay mong ama. Ano? Iha, nagulat ka ba? Hindi mo ba inasahan na darating ako sa kasal mo? Bakit malamig ang kamay mo, Maria? Masama ba ang pakiramdam mo? Sabihin mo sa akin kung may problema ka. Alam mo namang mahal na mahal kita. Bakit anak? Dahil ba kay Linares? Hindi po. Hindi po dahil sa kanya. Kumain na po ba ako? Kung mahal mo ko, proprotektahan mo ako. Pipilitin mo ang aking ama na iurong ang kasal namin ni Linares. Basta't buhay siya. Basta't buhay si Crisostomo, handa akong magdusa at maghirap. Pero ngayon patay na siya. Wala na akong dahilan pa para mabuhay. Magpapakamatay na lang ako. O di kayo magmamadre. Patawarin mo ako anak sa mga kasalanan ko sa iyo. Pumayag akong may kasal ka sa lalaking hindi mo naman mahal. Magmamadre na ako. Anak, hindi pwede. Kailangan may kasal ka sa ibang lalaki dahil hindi kita mababantayan magpakailanman. Pipiliin kong maging madre o magpakamatay na lang. Anak, piliin mo kung sinong lalaking gusto mo. Okay lang sa akin. Hindi. Pipiliin kong maging madre o magpapakamatay na lang talaga ako. Sige, kahit masakit sa aking kalooban, magmamadre ka. Ayaw kong mamatay ka.